Yan, kaso kulang lang. Ngayon lang po yan sila magkukulang dahil 4 lang po yung slot niya yan. Ayun o. Tingnan mo yung loob kong kinakalawang. Medyo palubog po yan sa gitna, no? Para hindi may kalat yung kanilang feeds dito sa labas. What's up guys, for today's video, bali gagawa na naman nga po pala tayo ng ating auto feeder or unli feeder. Nagkukulang na nga po pala yung ating pakainan sa ating piggery at saka hinihigaan naman po nila pag kumakain sila at saka iniihian po nila. Kaya mas maganda po gagawa po tayo ng auto feeder nila. So tara, gagawa tayo ng dalawa ngayon. Nagamit nga po pala tayo dito ng mga use ng mga bakal.
Medyo palubog po yan sa gitna, no, para hindi may kalat yung kanilang feeds dito sa labas. Kanina medyo basa pa yung semento kaya hindi natin maihulma ng maayos. Ngayon after 2 hours, ayan, 1.5 hour, saka natin huhulmain ngayon. Babawasan natin dito sa gitna. Oh no! One eternity later. Yan, bali ito na nga yung kinabukasan. I-cure po muna natin sila sa tubig ngayong araw. Tapos mamaya magwi-welding po tayo ng mga brace dito para sa paglalagyan ng bote ng mineral. Yung paglalagyan natin ng feeds. Ayan, so punuin po muna natin ng tubig. Ayan, para ma-cure po siya, lalong mas matigas. What? Bali ngayon po, pupunta po muna tayo sa junk shop. Titingin po tayo ng tubo na mga 2 media o 3, ganon, para pumasok yung bunganga ng mineral. Kasi masyadong maliit po yung mga tubo ko dito, hindi na magkasya. Dapat po magkakasya itong bunganga ng mineral. Ayan, dito. Itong tubo po natin to masyado pong malaki, Ayan. Dapat mga ganyang size lang. Ayan. Mas makakamura po kasi kayo pag bibili kayo dito. Ayan, so sinusukat na ni Roel kung magkakasya. Ayun, pasok tayo ng maliit. Ayan. Maliit. Dapat mahaba. Oh, yan. Sakto yan. Ayun, oh. Tingnan mo yung loob kong kinakalawang. Oo. Ha? Puskol? Ay, walang problema. Hindi naman ganun kakapal na kalawang yan. Ano lang yan. Okay na, nakaisa na tayo. Alam nyo guys, pagka may piggery kayo, maganda na dito din kayo bumibili ng mga materialis nyo, lalo yung mga bakal. Dahil mas makakatipid po kayo dito kaysa yung mga brand nyo po yung mga binibili ninyo. Sarap! Ayan, bali ito yung nakuha natin na tubo. Ayan, 3 kilos po siya, no? Times 35 pesos daw ang per kilo nila. So 105, 100 daw pesos, 100 pesos daw to. Okay na to. Yung isa nire-repair na po natin yan, yung isa gagawin po nating buo yun. What?
Ayan, so bigat, no? Nope. Buti meron tayong kariton. Pinagsabay na natin silang dalawa. Ipapasok na natin yan ngayon doon sa loob. Ayan. Sa mga nagtatanong nga po ng size ng gulong, ano? Yung size nga po pala ng gulong is rim 15. Ayan po. Ayan. Kung mas malaki po, rim 617, baka kung maluwang po yung space ng kulungan ninyo, okay lang naman yung mga rim 17 kung malaki. Kasi yung kulungan po natin is pang good for 5 heads lang po. Kaya yung maliit lang po. At saka kung only naman po yan, hindi naman po yan sila sabay-sabay kakain dito. May pa isa-isa o dalawa kakain, yung iba tulog. Kaya okay lang yung ganito kaliit. Bali ito nga po pala is tatanggalin natin to dito. Dahil yung kanyang flooring, ayan, flat po kasi yung nagawa natin dyan dati. Flat na flat, kaya mabilis po nilang ikalat yung feeds. Nope. Although may ganito naman po siya, may pabukol, pero nailalabas pa rin po nila dyan yung feeds. Kaya gagawin po natin is kainan na lang po yan ng ating mga Dunbridge dito. At ang ilalagay po natin dito is yung malaki, yung mataas. Ito naman pong apat na to, itong mga pit rin po natin dito, isa din po sila sa mga mag-a-unli. Ayan, dito po natin ikakarga yan. Lilipat na sila ng kulungan dito. Dahil yung nipple drinker po nila doon, masyado na pong mababa. Next na po sila dito. Dahil po itong kulungan ko is nakadesign po siya pang patining talaga. So dito po talaga yung pagpasok ng biik. Ayan, kaya mababa yung nipple drinker doon. Tapos second month nila, tapos lilipat ulit sila doon pang third month. Tapos pang fourth month po dito, yung pang disposal na. Dahil andito na po yung pinaka main gate nila. Dahil dito po sa ibang kulungan, wala pong gate dito sa harap. Andun po sa loob. Para kung nagtatransfer po ako, nagbubukas na lang tayo dyan ng mga gate. Tapos dito po, graduation na nila. Ready to kilo na po yan sila. Mga nasa 70 kilos na po itong mga to, no? Ito, i-unli po ulit natin itong mga to. Mga September, October, November. 3 buwan pa lang po sila. Mag-4 na buwan pa lang po sila nitong December 2025. Sana po maganda ang live weight. Ayan, mga gagawin po natin inahin to. Wala naman pong ano dyan, problema dyan. Ito pong mga to is pang January. Pero kung sa December katapusan po is aabot na po sila ng 100, pwede na po natin i-dispose. I-unli feed po natin sila. Ayan, kasama po nila tong mga to. Yan, bali lilipat na nga po pala natin itong mga apat natin, no? Sige, Roel, open the gate. Yan, nilagay natin yung unli feeder nila dyan. Hey, tawagin mo na sila dyan. Yan, welcome sa inyong kulungan. Mga ranging, mga ano na po yan, ano? 50 to 60 kilos. Ngayon pa lang sila mag-a-unli. Tapos yung tatlo naman ang ilalagay natin dito. Ayan. Yan na. Ayan, nilagay na po natin yung isa dyan, yung bago. Yung dati na po nating nagawa yan. Nilipat lang natin. Tapos ito naman po yung isa pa, yung nirepair lang po natin to. Ayan, so susubukan na po natin. Let's go.
Roel, karga! Oh yeah! Itong mga to, ililipat naman po natin doon, no? Sa mga kapatid nila na 4. Doon sila pipwesto. Dito. Yan. Nagutom na kayo? Subukan natin tong Unli Feeds ninyo. Ayan, naka-ready na sila. Okay. Roel is doing it. Okay. Mas maganda po sa mga patiners natin na malalaki na, mas mataas po yung tubo, ano? Para hindi nila maabot yung timba. Okay, next. Dunbridge. Ayan. Bali, ngayon nga po pala, hindi po natin muna pupunuin yan. Titignan po muna natin yung, kumbaga, i-observe po muna natin kung ikakalat nila yung mga feeds o hindi. Para bukas, kung hindi na nila kinakalat, yan, saka natin pupunuin po yan. So, okay na po itong isa. Mga Dunbridge po natin. Okay, kung gusto nila yung pagkainan nila. No. Yan, kaso kulang lang. Nope. Ngayon lang po yan sila magkukulang dahil 4 lang po yung slot niya yan. 5 po sila. Di bale, pagka naka-unli na po yan, may mga tulog na. Hindi na yan sila sabay-sabay nakakain. May mga nakatulog, may mga kumakain. Ganun na po yan. Ayan. Subukan natin. Alright. Hindi nila alam. Hindi nila alam yung kainan nila, boy. Kala nila nandun pa. Nope. Kala nila nandito pa sa kainan. Wala. Nahanap na. Iyo. Nahanap na. Wala na. Manap na. Nahanap ni itim. Ano? Nahanap nyo pa yung pagkain nyo? Andun na! Yan na. Nahanap na nila. Sakto. Non-stop po yung mga yan. Mga non-stop kasi itong mga to, masarap pakainin dahil hindi tumitigil to hanggat may pagkain kang binibigay. Kaya maganda silang bagay na bagay pong i-unli itong mga to. Paggawa ng unli is parang papetiks-petiks lang po natin ginagawa pagka maluwang yung oras natin, yung bakante natin. Ayan, gagawa po tayo ng ganyan. Pero pagka medyo busy, hindi po muna natin ginagawa yan. Kaya ngayon, napagsabay naman po natin yung dalawa. Kaya mas maganda na po. Sa mga may gusto pong umorder ng ganyan, murang-mura lang po namin yung binibenta. DIY unli feeder or auto feeder. Sa halagang 3,000 pesos lang. Around Pangasinan lang po. Mas maganda, Binalonan, Pangasinan. Ayan, order na po kayo dito sa amin. Matibay na. Subok pa. Dahil mabigat po yan. Hindi yan basta-basta natutumba. Yung iba kasing auto feeder is plastic. Made of plastic po siya. Ito po sa atin is hindi po yan plastic. Purong-purong simento po yan sa ilalim. Mabigat. Hindi yan basta-basta matutumba. Kahit mga 100 kilos yan silang mga baboy, hindi po nila yan basta-basta may tutumba. That's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.